Welcome sa Solid Kaas, ang tahanan ng iyong modernong junior high school A&E reviewer. Dito sa ating channel natutupad ang nagdulot na pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa ating gabi-gabing pagsasanay. Welcome back, Solid Kaas. Ito na ang ating inaabangang Part 2 answer key para sa ating junior high school English mock test kagabi. Handa na ba ang inyong mga listahan? Alamin natin kung nakuha ninyo ang mga tamang shortcut sa pangunawa ng mga talata. Ang tamang sagot para sa question 1 ay C. Climate change is causing severe damage and challenges to Philippine farming. Bakit C? Dahil kung susuriin ninyo ang buong teksto, binanggit ang pagkasira ng mga crops o pananim dahil sa unpredicted typhoons at ang paghahanap ng agricultural solutions. Ang C ang pinaka-sumasakop sa buong diwa ng talata. Mabilis na tip mula sa ating channel. Upang madali ninyong mahanap ang main idea sa inyong modules, gamitin ninyo ang affordable pastel highlighters para kulayan ang mga lead sentences. I-click lang ang ating YouTube shopping panel sa ibaba para sa murang study kits. Letter C ang ating sagot. Para sa number 2, ang tamang sagot ay C. Filled with energy and life. Ang salitang invigorated ay nangangahulugang pagbabalik ng lakas o sigla. Ang susing context clue natin ay power nap. Ang pagtulog na maikli ay ginagawa natin para magkaroon muli ng lakas bago mag-aral ng modules. Mali ang A dahil ang exhausted ay pagod. Nakakabaliktaran na maging epekto ng tulog. Letrang C ang ating tungpak na bokabularyo. Ang tamang sagot sa number 3 ay D. Barangay residents and community citizens. Ang panuto ay patungkol sa tamang pagtatapon at paghihiwalay ng mga plastic bottles at tin cans sa municipal disposal cycle. Dahil ito ay para sa kalinisan ng buong pamayanan, ang tamang audience o kinakausap ay ang mga residente o citizens. Mali ang B at C dahil hindi naman ito panuntunan para sa paaralan o construction site lamang, kundi para sa buong barangay. Letter D ang sagot. Para sa number 4, ang tamang sagot ay B. A contrast or limitation to the previous statement. Ang salitang however ay ginagamit kapag magpapasok ka ng isang kontra o limitasyon sa naunang positibong pangungusap. Sabi sa teksto, maganda ang internet sa edukasyon. Subalit, however, nakadepende ito sa kuryente at signal. Nagpakita ito ng kondisyon o limitasyon. Letrang B ang ating verified structural pattern. Ang tamang sagot sa number 5 ay C. The destruction of the historic building actually happened and can be proven. Ang definition ng fact ay isang bagay na totoong nangyari at may ebidensya. Ang paggiba sa lumang gusali kahapon ay isang konkretong balita na pwedeng patunayan ng mga saksing dokumento. Ang A, B at D ay mga pansariling opinyon at pananaw lamang na pwede magbago depende sa tao. Helpful tool para sa inyong review desk. Habang kinokopya ninyo ang kaibahan ng fact at opinion, gumamit kayo ng adjustable desktop phone stand para matatag ang inyong screen sa lamesa nang hindi kayo nangangawit. Tap ninyo lang ang shopping bag tag sa ibaba. Letrang C ang ating sagot. Para sa number 6, ang tamang sagot ay B. A massive number of applicants using the system at the same time. Ito ay isang supporting detail question kung saan ang sagot ay literal na nakasulat sa teksto. Sinabi sa talata na kaya nag-crash ang website ay dahil sa unexpected surge of over 10,000 applicants trying to upload at the exact same hour. Ibig sabihin, dagsa ang tao sa system kaya ito bumaksak. Letter B ang ating direktang dahilan. Ang tamang sagot sa number 7 ay B. To persuade readers to enroll in the pre-vocational courses.
Ang layunin ng may akda kapag gumamit siya ng mga katagang "Secure your seat today" ay mangganyak o magkumbinsi na sa Ingles ay to persuade. Sinisikap niyang mapapirma o mapa-enroll ang mambabasa sa kanilang libreng klase. Letrang D ang pinal na sagot. Para sa number 8, ang tamang sagot ay C, sense of hearing. Ang susing pahayag sa descriptive layout of soft ticking of the grandfather clock. Ang ticking o tick-tock ng orasan ay isang tunog na pinoproseso ng ating tenga na tumutukoy sa ating pandinig o sense of hearing. Mali ang D dahil hindi naman natin kinakain o nilalasahan ang orasan. Letrang C ang ating tamang pandama. Ang tamang sagot para sa number 9 ay B. He thinks a heavy thunderstorm or rain is coming. Sa paghihinuha or inference, pinagsasama natin ang mga visual clues. Dahil nakita ni Juan na may maitim na ulap, biglang dumilim ang paligid at kumuha siya ng flashlight, lohikal na isipin na naghahanda siya sa pagdating ng bagyo o malakas na ulan upang hindi siya mawalan ng liwanag. Isa pang mahalagang paalala para sa ating mga mag-aaral. Kung nagpiprint kayo ng mga English sample test questionnaires mula sa DepEd portal, bumili kayo ng bulk A4 copy paper rims sa YouTube shopping tray natin sa ibaba para mas makatipid kayo sa tinta at papel. Letrang B ang ating tamang konklusyon. Para sa ating huling item, ang tamang sagot ay B, ay strong personal bias or opinion. Ang pahayag ay gumamit ng labis na mapanghusgang salita gaya ng absolute most ways o pinakawalang kwenta at definitely fail o tiyak na babaksak sa buhay. Ito ay hindi patas at walang dalang scientific proof o scientific data, kundi isang purong emosyonal na bias o galit ng sumulat laban sa mga mobile games. Letrang B ang ating pinal na sagot. I-comment ninyo ang inyong naging kabuuang pinal na marka sa ibaba upang makita ko kung sino ang nakakuha ng pinakamataas na puntos kagabi. Abangan ang ating susunod na high topic Junior High School module para sa Learning Strand 1 Pilipino sa darating na Sabado ng gabi sa ganap na alas 9. Manatiling matiyaga sa pag-aaral. Solid ka, ALS. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!